Ayan, good morning mga ka-YT. Ayan, ako'y pagod na early in the morning. Ang oras is alas 7 pa lang. Alas 7 pa lang dito ako'y pagod na. Ayan, anyway, ako'y tapos na mag-igib. Tapos na ako mag-igib ng aming tubig. So, nakapuno na ako ng mga drum. Nakahugas na ako ng pinggan. Nakawalis na rin ako sa likod, sa paligid. Nakawalis na ako. Sa harap at likod, nakawalis na ako. So, andito ako sa tinaw. Di ba para ako nangahamon ng awat. Ang init na ang buko nakatagi na siya. Ang init dito, ang init, sobrang init. Ayan, shoutout sa ating mga ka-YT friends over there. Hello, Ma'am Fen, si CJ, Ma'am PH, and si Sir Rose. Salang shoutout sa inyo. Ingat-ingat kayong lahat. Ayan, good morning sa inyong lahat. Of course, shout out Tem Staffer. So, hindi ko na kayo isa-isahin, baka yung makalimutan ako. So, Tem Staffer, shout out. Thank you so much sa support. Headed by Master JR. Thank you so much. Madam Helen, hello po sa iyo. Of course, kay Sir Totka, Sir Escalabert, shout out sa iyo at maraming salamat sa support. Of course, marami naman ako napagka-supporting friends pero hindi ko na sila isa-isahin. Basta alam na nila yun. And sa my forever friend na since day 1 ng aking YouTube channel is nandyan. So, siya ay si Sis Burgess Vlog ng Singapore. So, shoutout sa iyo, Sis Burgess Vlog. Since day 1, simula nang wala pa akong subscriber until now, is andyan siya nakasupport sa akin. So, maraming salamat sa iyo, Sis Burgess Vlog in Singapore. Mag-iingat ka lagi dyan. So, ayan. Bakit ako gumawa ng ganitong vlog? So, anyway, gumawa ako ng ganitong vlog kasi may nagtanong sa akin kung paano daw ako nagsimula sa store na to. O, diba? May nag-PM, may nag-comment. Paano ako nagsimula sa store, ganyan. Siyempre, hindi ko memorize yung tanong. Siyempre, basta parang ganoon ang dating. Paano ako nagsimula? Okay. Kaganda yun, mga lalabs. Actually, nung nasa ibang bansa ako, pero noong pangarap ko talaga magkaroon ng store. Pero ang gusto ko, yung mga plastic, yung mga timba, mga tabo, mga brush, ganyan ang gusto kong tindahan ako. So, ayan. Ito bali itong tindahan na to. Bali, nung nandiyan pa ako sa ibang bansa, binigyan ko yung mother ko ng puhunan as sa kanyang tindahan. So, ayan, ganon. Bali, siya ang nagsimula nito. Yung mother ko nagsimula nito. Tapos, umuwi ako ng Pinas. Dahil wala nga siyang kasama dito sa bahay. At ako, ang umuwi dito is, binigyan niya sa akin yung tindahan na to. So, ganon. In short, nung nandiyan ako sa ibang bansa, nagbigay ako ng puhunan para sa tindahan dito, para sa mother ko. So, nang umuwi ako ng Pinas is, binigay niya ulit sa akin. Ganon. So, ganon. Ayan. So, ganon ang nangyari. So, bali kayong yung mga nasa ibang bansa dyan na huwag kayong manghinayang magbigay magbigay sa mga taong mapagkakatiwalaan nyo ng pera na at the end of the day is ibabalik din sa inyo. Oo, ganun. Okay, never naman ako na-expect na pag umuwi ako ng Pinas is ibibigay sa akin sa tindahan ako. Kasi sa totoo lang, wala ako naipon, nandun ako sa ibang bansa. Bale, nang umuwi ako ng Pilipinas is ang dala ko lang talagang pera is sahod ko ng 3 months. Yun lang talaga ang dala kong pera. So, pag uwi ko, nagpagawa pa ako ng laptop. Ang dami ko pang inayos dun sa bahay namin dati. So, as in, yung dala ko talagang pera, naubos talaga yun. Saglit lang talaga ang pera dito sa Pilipinas. Kaya umuwi kami dito sa Bicol. Pero dapat, babalik ako noon sa ibang bansa, diba? May kontrata kasi ako, dapat babalik ako doon. Pero, gawa nang walang kasama dito yung mother ko sa probinsya is hindi na ako bumalik. So, kami ang umuwi dito sa probinsya. So, kaya itong tindahan ito is naging akin. So, ganun ang kwento kung bakit ako nagkaroon ng tindahan. So, nagdagdag na lang ako ng mga item, nagdagdag na lang ako ng mga puhunan kasi medyo kaunti dati. Medyo kaunti yung tinda dito kung pag mabibilang ko lang. Unlike ngayon na talagang as in, medyo malaki na siya.
Kasi dati mga kawaiti, ang mga tinda dito is yung mga tinda dito dati is yung mga importante lang talaga, yung mga kape, mga asukal, ganyan, mga sibuyas, sabon, ganyan, mga panluto. Yan lang ang mga dating tinda dito. So nung dumating ako, nagdidi ako ng mga chichirya, ng mga ganyan, yung mga ganito, mga ganyan. Dati kasi wala mga ganyan, yung mga pang snacks, walang mga ganyan dati, wala mga chichirya, wala pang snacks. So dahil nga sa mahilig ang anak ko sa mga ganyan, dinagdagang ko siya. So bali ang pinaka-purpose ko lang naman yan is para yung anak ko pag gusto niya ng mga ganyan is hindi na ako bibili sa labas. Kasi nga malayo ang tindahan dito. So ayun, pasensya na kayo sa itsura ko. Haggard much. Si Lenny. So too much haggard talaga. So early in the morning nakakapagod. So ang init na dito, kung makikita nyo, mainit na dito. So ayan, yung mga tinapay na ganyan, yan, mga kinakain niya ng anak ko, tsaka yung mga andoon, yung mga chichirya doon, yung mga piatos, yun ang mga paborito kasi ng anak ko. Yung mga chichirya na yan doon, yan ang paborito ng anak ko, yan, dinagdagan ko siya ng mga ganyan. Ayan, kaya ako nagdagdag ako ng tinapay, kaya tinapay na tulad. So, ayan, shoutout sa lahat and thank you so much. So, yung mga sabon na yan. Yung iba dyan, dinagdag ko na rin lang yung mga downy na yan. Kasi noon, dati, tulad ng toothpaste na yan, dati isang klaseng toothpaste ang tinda dito. So, ngayon, bali 3 klase na yan. Saka yung mga downy na yan, yung mga pangpabango ng damit, dati, 2 klase na yan. So, ngayon, dinagdagan ko kasi diba, ang dami na niya, oh. So, ang dami niya na. Tapos, yung mga kape na yan, makikita mo lang yan kaunti lang. Basta, nagdagdag ako ng marami para, kasi ang katwiran ko, habang meron kang pera, bumili ka na ng pang snacks. Para hindi ka na pabalik-balik sa palengke. Kasi malayo ang palengke dito. Malayo ang palengke dito sa amin. So, kapag mamamalengke ka, uubos ka na, pag nag-special ka, is uubos ka ng 80 pesos na pamasahe. Pamasahe lang yun. So, ako naman kasi, hindi naman sa, kasi diba, ang ibang mga nagtitinda, ang ibang may tindahan is itina-charge nila sa mga tinda yung nagagastos nila. So ako hindi ko itina-charge sa paninda yung nagastos kong pamasahe. Kasi naman yun nasa sayo na naman yun gastos mo yun. Bakit mo i-charge sa paninda? So, ganoon ako. So, bato-bato sa langit ang tamaan is ilag-ilag na lang. Kasi may mga napanood ako na tutorial na kung magkano yung pamasahe nila, ipapatong nila doon sa mga paninda. So, which is, para sa akin is hindi tama yun. Kasi talaga namang mamamalengke ka, gastos mo yun, so ba't mo i-charge sa mga paninda? So, ayan. So, magkakaiba tayo ng mindset. So, yun ang akin, iba yung kanila. Yan, may nagtanong din sa akin kung ano daw yung pinakamabili na paninda ko. So, wala akong masasabing pinakamabili dito kasi lahat naman sila nabibili, pero yung pinakamabili siguro is ito na lang. Ito. Itong chocolate na to. Kasi yung bata kasi dito, suki ko. Palagi siyang bumibili nito. As in, everyday talaga siya bumibili nito. Kaya nag-i-stock ako nito. So, ito siguro. Kasi depende naman kasi yung sa place, mga lalabs. Depende yun sa place. For example, malapit ka sa school. So, pag malapit ka sa school, ang mabili dyan is yung mga chichirya. Mga biscuit, ganyan. Yung mga makukutkot ba? Kasi nga malapit sa school. O kaya mga juice, mga soft drinks, yun siguro. Pero dito kasi, kasi ako gitna ako. Malapit ako sa school, pero merong mas malapit na tindahan sa school. Almost halos magkakatabi sila. So, dito naman is, marami na mamimili. For example, yung mga sigarilyo, yung mga alak, ganyan sa gabi. So, okay naman. Ako kasi medyo ako kasi may suki kasi ako sa umaga. Pag bumiyahe siya, dadaan dito, bibili. Tapos sa gabi naman, everyday talaga yan na bumibili siya ng kalahating sigarilyo tsaka isang kabayo. Wow. Everyday yun. So, bali suki ko siya. So, ganyan. Depende sa place nyo kung ano ang mabibili ng mga tao. Ganun kasi yun. Nakadepende sa lugar ng tindahan kung ano yung mabenta. Or depende rin kasi sa season. For example, maulan. O pag maulan, mabenta yung noodles. Pag mainit, mabenta yung soft drinks. Ganon yun. Oo. Kaya wala akong masasabi na yung pinakamabili talaga. Ito ang chocolate nga na ito. Wow. So, ayan, ganon.
Ayan, thank you so much sa mga nanood nitong sana may napulot yung mga gusto magsimula ng store. Sana meron kayong kaunting napulot. Ayan, at pasensya na kayo, sobrang maingay sa place ko. Ganun talaga, sobrang maingay dito ng mga sasakyan. Ang background ko. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung gaano kami kalapit sa kalsada. Ayan, back natin. Ganito yan. Yan ang front ng tindahan. Ayan ang front ng tindahan. Ayan ang kulay na sa mga stocks. Ayan kulay sa ng stocks. Ayan nila. So, ayan. Ito ang tinapay. Yan ang pinakapintuan. So, ayan. O, paglabas mong ganyan, o, di ba, dingding namin. Ayan, at diyan katatayo. Ayan. O, ilang hakbang lang, main road na yan, lalabs. O, yan lang ang space ng pagitan para sa amin. So, ayan. Ayan. Yung hagdan na ito, hagdan to. Hagdan yan, hagdan yan, hagdan. Yung paglabas mo ng ganyan, ayan, main road na yan. Bari 4 lanes na, 4 lanes. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit maingay dito sa place ko. Ayan. Yan, yan. O, yan, diba? Yan, yan. Yan, sasakyan. Yun. Oh, ganun kalapit ang main road. Subscribe, like, share. Thanks for watching.